This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. 17 ng Pebrero hanggang 23 taong 2025 sa inyo na aking kapwa tagapaglingkod. Doktrina at mga tipan, Section 12 hanggang 17. Joseph Smith, Kasaysayan, Chapter 1, verses 66 hanggang 75. Sa Doktrina at mga tipan, Section 13, verse 1, tinawag ni Juan Bautista sina Joseph Smith at Oliver Cowdery bilang kanyang kapwa tagapaglingkod habang ipinagkaloob niya sa kanila ang Aaronic priesthood. Ang simpleng tagpong ito sa isang di kilalang lugar sa Harmony, Pennsylvania ay nagpapatunay na ang Diyos ay hindi tumitingin sa rangya ng mundo kundi sa katapatan ng puso. Ipinakita nito na ang tunay na paglilingkod ay hindi tungkol sa pagiging tanyag kundi sa pagiging tapat sa ipinapagawa ng Panginoon. Ganito rin ang ipinakita ni Juan Bautista noong siya mismo ay naglingkod sa Diyos sa Mateo chapter 3 verses 1 hanggang 6. Ipinangaral niya ang pagsisisi sa ilang malayo sa mga lungsod, ngunit ang kanyang mensahe ay umabot sa marami. Nang si Jesus ay lumapit sa kanya upang magpabinyag, nagpakumbaba siya at sinabi, "Ako ang nangangailangan ng mabinyagan sa iyo at ikaw ay naparito sa akin," na ating mababasa sa Mateo chapter 3 verse 14. Ipinakita ni Juan na ang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi naghahangad ng sariling kaluwalhatian kundi sumusunod sa kalooban ng Ama. Sa kasalukuyan, madalas tayong hinihikayat ng mundo na sukatin ang ating halaga batay sa kasikatan, yaman o impluwensya. Ngunit ipinapaalala sa atin ng Doktrina at mga tipan, Section 14 verse 1, na ang tunay na dakilang gawain ay ang paglilingkod sa Diyos. Gaano man ito kaliit sa paningin ng tao. Marahil hindi tayo nasa entablado o kinikilala ng maraming tao, ngunit ang bawat kabutihang ating ginagawa, isang simpleng panalangin para sa iba, isang lihi na pagtulong sa nangangailangan, o isang tapat na pagsunod sa mga kautusan, ay bahagi ng gawain ng Panginoon. Kung paano ginamit ng Diyos ang maliliit at di kilalang bayan ng Harmony para sa isang mahalagang pangyayari, ganoon din niya tayo maaring gamitin anuman ang ating kalagayan sa buhay. Ang mahalaga ay ang ating pagiging handang maglingkod, tulad ng sinabi sa unang Korinto chapter 15 verse 58. Kaya't mga minamahal kong kapatid, kayo'y magpakatibay, huwag matinag, palaging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong pagpapagal sa Panginoon. Ipinapakita ng kasaysayan ni Joseph Smith at Oliver Cowdery na ang bawat isa sa atin ay may mahalagang papel sa gawain ng Diyos. Hindi kailangang maging tanyag o makapangyarihan upang maging kapwa tagapaglingkod ni Kristo. Ang mahalaga ay ang ating pananampalataya at katapatan sa paglilingkod. Sa maliit man o malaking paraan, maaari tayong maging kasangkapan sa dakila at kagilagilalas na gawain ng Panginoon at tiyak na pagpapalain niya tayo para rito. Ito'y isang parabola ng maliit na ilawan.
Sa isang tahimik na nayon, may isang maliit na ilawan na nakatayo sa isang sulok ng kalsada. Hindi ito kasing liwanag ng malalaking poste sa bayan at madalas ay hindi ito napapansin ng mga tao. Isang gabi, dumaan ang isang matandang manlalakbay na pagod at giniginaw. Sa dilim ng kanyang nilalakbayang daan, napansin niya ang maliit na ilawan na nagbibigay ng banayad ngunit tiyak na liwanag. Dahil dito, natagpuan niya ang tamang daan patungo sa kanyang tahanan. Nang sumunod na araw, dumaan ang ilang kabataan sa tabi ng ilawan. Isa sa kanila ang nagsabi, "Napakaliit at mahina ng ilaw nito. Hindi ito kasing lakas ng mga ilaw sa bayan." Tumango ang isa pa, "Baka wala itong silbi." Ngunit narinig sila ng matandang manlalakbay at ngumiti. Sinabi niya, "Noong isang gabi, ang maliit na ilawan na ito ang nagligtas sa akin mula sa pagkaligaw. Hindi ito kailangang maging malaki upang maging mahalaga. Ang liwanag na ibinibigay nito ay sapat upang ituro ang tamang daan." Tulad ng maliit na ilawan sa kwento, madalas nating iniisip na hindi sapat ang ating kakayahan o posisyon upang magkaroon ng malaking epekto sa gawain ng Diyos. Ngunit sa Doktrina at Mga Tipan, Section 14 verse 1, itinuro ng Panginoon na lahat tayo ay maaaring maging kanyang mga kapwa tagapaglingkod, anuman ang ating kalagayan. Tulad ni Joseph Smith at Oliver Cowdery, maaaring hindi tayo sikat o makapangyarihan sa paningin ng mundo. Ngunit kung magtitiwala tayo sa Diyos, gagamitin niya tayo sa kanyang dakilang gawain. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 5 verse 16, "Lumiwanag ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang kanilang makita ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit." Kahit maliit ang ating mga pagsisikap, kung ito ay nagmumula sa tunay na pananampalataya at paglilingkod, may magagawa itong pagbabago sa buhay ng iba. Ang tanong ay, pahihintulutan ba nating magningning ang ating ilawan? Gaano man ito kaliit. Maaari akong makilahok sa dakila at kagilagilalas na gawain ng Diyos. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 12 hanggang 14, itinuro ng Panginoon na ang kanyang gawain ay dakila at kagilagilalas at ang lahat ng may pananampalataya ay maaaring maging bahagi nito. Tulad nila Joseph, Knight at David Whitmer, maaaring iniisip natin kung paano tayo makakatulong sa pagtatag ng kaharian ng Diyos. Ang sagot ng Panginoon ay malinaw. Ihayag at itatag ang kapakanan ng Sion na ating makikita sa Doktrina at Mga Tipan, Section 12, verse 6. Nangangahulugan ito ng pagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo, paglilingkod sa iba at pagpapakita ng Christ-like attributes sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa Lumang Tipan, tinawag ng Diyos si Moses upang pangunahan ang mga Israelita palabas ng Ehipto na ating mababasa sa Exodus chapter 3 verse 10. Bagamat nag-alinlangan si Moses sa kanyang kakayahan, tiniyak ng Panginoon sa kanya na siya ang magpapalakas at gagabay sa kanya. Gayon din sa Bagong Tipan, tinawag ni Kristo ang kanyang mga disipulo upang ipahayag ang mabuting balita at paglingkuran ang iba na ating mababasa sa Mateo chapter 28 verses 19 hanggang 20. Ang mga disipulo ay hindi perpekto,
Ngunit dahil sa kanilang pananampalataya, nagawa nilang maging makapangyarihang mga lingkod ng Diyos. Sa ating panahon, hindi natin kailangang maglakbay sa malalayong lugar upang maging bahagi ng gawain ng Panginoon. Sa simpleng pagtulong sa nangangailangan, pagbabahagi ng ating patotoo at paninindigan sa tama, tayo ay nag-aambag sa pagtatag ng Zion. Sinabi sa Doktrina at Mga Tipan, Section 14, verse 7, kung gagawin mo ito, ikaw ay pagpapalain. Ipinapakita nito na may nakahandang gantimpala para sa mga tumutugon sa tawag ng Diyos. Sa mundong puno ng kaguluhan at tukso, tayo ay maaaring maging liwanag sa iba sa pamamagitan ng ating mga simpleng gawain ng kabutihan. Ang tanong para sa atin ngayon ay, paano natin maisasabuhay ang ating tungkulin bilang mga kapwa tagapaglingkod sa gawain ng Diyos? Tayo ba ay handang maglingkod ng may pananampalataya tulad nila Joseph Knight at David Whitmer? Isinugo ni Jesucristo si Juan Bautista para ipanumbalik ang Aaronic priesthood. Nang tawagin ni Juan Bautista sina Joseph Smith at Oliver Cowdery na kanyang kapwa tagapaglingkod, na ating mababasa sa Doktrina at Mga Tipan, Section 13. Ito ay isang mahalagang paalaala na tayo rin ay maaaring maging bahagi ng gawain ng Diyos. Si Juan Bautista ay isinugo upang ihanda ang daan ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral ng pagsisisi at pagbibinyag na ating mababasa sa Matthew chapter 3 verses 13 hanggang 17. Sa parihong paraan, tayo rin ay tinatawag upang tumulong sa paghahanda ng iba na tanggapin si Jesucristo sa kanilang buhay. Isa sa mga mahalagang susi ng Aaronic priesthood ay ang paglilingkod ng mga anghel na ating mababasa sa 2 Nephi chapter 32 verses 2 hanggang 3. Nangangahulugan ito na sa pamamagitan ng priesthood, ang inspirasyon, gabay at kapangyarihan ng Diyos ay maaaring dumating sa atin. Kapag tayo ay naglilingkod ng may pananampalataya, tayo ay nagiging kasangkapan ng Panginoon upang dalhin ang kanyang liwanag sa iba. Ang isa pang mahalagang tungkulin ng Aaronic priesthood ay ang ebanghelyo ng pagsisisi na ating mababasa sa Doktrina at Mga Tipan, Section 84, verses 26 hanggang 27. Tulad ng ginawa ni Juan Bautista, ang mga may taglay ng Aaronic priesthood ay tumutulong sa iba na lumapit kay Kristo sa pamamagitan ng pagsisisi at pagbibinyag. Ang pagbibinyag ay isang mahalagang ordinansa na naglilinis sa ating mga kasalanan at naghahanda sa atin upang matanggap ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng sakramento, patuloy nating naaalala ang ating mga tipan at pinapalakas natin ang ating espiritual na kaugnayan sa tagapagligtas. Sa ating panahon, maaaring wala tayo sa ilog ng Jordan tulad ni Juan Bautista, ngunit mayroon tayong misyon na katulad niya. Ang ihanda ang daan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating halimbawa, paglilingkod at pagbabahagi ng Ebanghelyo. Kapag tayo ay tumutulong sa iba na lumapit kay Kristo, tayo ay tunay na nagiging kanyang mga kapwa tagapaglingkod. Paano natin mas maisasabuhay ang ating tungkulin upang patuloy na ihanda ang daan ng Panginoon sa ating buhay at sa buhay ng iba? Ano ang susi ng priesthood? Ibinigay ni Elder Dale G. Renlund at ng kanyang asawang si Ruth ang paliwanag na ito
tungkol sa mga susi ng priesthood. Ang katagang mga susi ng priesthood ay ginagamit sa dalawang magkaibang paraan. Ang una ay tumutukoy sa isang partikular na karapatan o pribilehiyong ipinagkakaloob sa lahat ng mga tumatanggap ng Aaronic o Melchizedek priesthood. Halimbawa, ang mga Aaronic priesthood holder ay tumatanggap ng mga susi ng paglilingkod ng mga anghel at ng mga susi ng panimulang ebanghelyo ng pagsisisi at ng pagbibinyag na pamamagitan ng paglulubog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ating itong makikita sa Doktrina at Mga Tipan, Section 13, verse 1, Section 84, verses 86 hanggang 27. Ang mga Melchizedek priesthood holder ay tumatanggap ng mga susi ng mga hiwaga ng kaharian, ng susi ng kaalaman tungkol sa Diyos, at ng mga susi ng lahat ng espiritual na pagpapala ng simbahan. Tingnan sa Doktrina at Mga Tipan, Section 84, verse 19. Ganun na din sa 107, verse 18. Ang pangalawang paraan na ginagamit ang katagang mga susi ng priesthood ay tumutukoy sa pamumuno. Ang mga priesthood leader ay tumatanggap ng karagdagang mga susi ng priesthood ng karapatang mamuno sa isang sangay ng organisasyon ng simbahan o sa isang quorum. Tungkol dito, ang mga susi ng priesthood ay ang otoridad at kapangyarihang mga siwa, mamuno. Ang mga ordinansa ang nagbibigay sa akin ng akses sa kapangyarihan ng Diyos. Sa Joseph Smith, Kasaysayan, Section 1, verses 66 hanggang 75, makikita natin ang galak at pagpapakumbaba ni na Joseph Smith at Oliver Cowdery nang matanggap nila ang Aaronic priesthood at mabinyagan. Ang kanilang mga salita ay puno ng pasasalamat at pananabik sapagkat alam nilang sila ay tumatanggap ng isang dakilang kaloob mula sa Diyos. Ang priesthood ay hindi lamang isang tungkulin. Ito ay kapangyarihan ng Diyos na ibinibigay sa tao upang pagpalain ang iba. Tulad ng sinabi sa Doktrina at Mga Tipan, Section 84, verses 19 hanggang 22. Ang priesthood ay nagdadala sa atin sa kaalaman ng Diyos at nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang matanggap ang Kaniyang presensya. Sa ating panahon, hindi man natin direktang nararanasan ang unang panunumbalik ng priesthood, ngunit natatanggap natin ang parihong mga pagpapala sa pamamagitan ng mga ordinansa. Sa pamamagitan ng binyag, tayo ay nalilinis mula sa ating mga kasalanan at nakikipagtipan kay Kristo na atin namang mababasa sa Mga Gawa, chapter 2, verse 38. Sa kumpirmasyon, tinatanggap natin ang kaloob ng Espiritu Santo upang gabayan tayo sa araw-araw na buhay na ating mababasa sa 1, chapter 14, verse 26. Ang sagradong ordinansa ng sakramento ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong sariwain ang ating tipan sa Diyos at makatanggap ng espiritual na kalakasan. Ang mga ordinansa ng priesthood ay nagpapalakas sa ating pananampalataya at nagbibigay ng kapayapaan sa ating buhay. Ito rin ay isang paalaala na ang kapangyarihan ng Diyos ay patuloy na gumagawa sa mundo. Sa bawat pagkakataong natatanggap natin ang mga ordinansa, nararanasan natin ang pag-ibig ng ating tagapagligtas at nakakahanap tayo ng espiritual na lakas upang mapagtagumpayan ang ating mga pagsubok. Kaya't bilang mga anak ng Diyos, patuloy tayong magsikap
na maging karapat-dapat sa kanyang mga ordinansa. Sapagkat ito ang daan upang higit nating madama ang kanyang presensya at gabay sa ating buhay. Paano natin mapapahalagahan ang mga ordinansang ating natatanggap upang mapalakas ang ating pananampalataya at paglilingkod? Ang pagpapadala ng mga kaluluwa kay Kristo ay napakahalaga. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 15, verse 16, tinukoy ng Panginoon na walang bagay na mas mahalaga kaysa sa pagpapadala ng mga kaluluwa sa Kanya. Sina John at Peter Whitmer ay parihong naghangad nang malaman ang pinakamahalagang bagay na maaari nilang gawin sa buhay at malinaw ang sagot ng Panginoon. Ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo at pagtulong sa iba na lumapit kay Kristo. Ang mensaheng ito ay totoo hindi lamang noon kundi pati na rin sa ating panahon. Makikita natin ang parihong prinsipyo sa Bagong Tipan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, "Magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal," na ating mababasa sa Marcos chapter 16 verse 15. Nang tawagin ni Jesus sina Pedro at Andres, sinabi niya, "Magsisunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao," na atin ding mababasa sa Mateo chapter 4 verse 19. Hindi lamang ito nangangahulugang ng literal na pangangaral kundi ng pagiging mabuting halimbawa at pagtulong sa iba na makilala ang tagapagligtas. Sa ating panahon, hindi natin kailangang maging full-time missionaries upang magdala ng mga kaluluwa kay Kristo. Sa simpleng pagbabahagi ng ating patotoo, pagsasabuhay ng Ebanghelyo at pagmamahal sa ating kapwa, na isa sa katuparan natin ang utos ng Diyos. Maaari tayong maging liwanag sa ating mga pamilya, kaibigan at sa ating komunidad. Ang ating mabuting halimbawa ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba upang hanapin ang katotohanan. Dapat nating pag-isipan ano ang ginagawa natin upang makatulong sa iba na lumapit kay Kristo. Maaari ba tayong maglaan ng oras upang magbahagi ng mabuting balita sa isang kaibigan? Maaari ba tayong maging mas matiyaga at mahabagin sa ating pamilya? Ang paggawa nito ay magdadala hindi lamang na kagalakan sa iba kundi pati na rin sa ating mga sarili, sapagkat walang bagay na mas mahalaga kaysa sa kaligtasan ng kaluluwa na nasusulat sa Doktrina at Mga Tipan, Section 18, verse 10.